Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya. Kumusta na kayo sa loob ng kalahating isang linggo? Kumusta na ang inyong mga hanap buhay, ang inyong negosyo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, pati na ang kalusugan. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon ay usong-uso ang trangkaso, ubo at sipon. Kaya sana kayo nasa mabuting kalagayan. Sa gabi pong ito ay sisimulan na muli natin ang pag-aaral at pagbabasa sa aklat ng Genesis. Tayo po ay nasa Genesis 24 na. At sa pagpapatuloy, bago natin simulan ang ating pagkasalita, pagbabasa, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa masalaga ng biyaya at pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin, buhay at kalakasan, kagalingan sa aming mga karamdaman. Humihingi din kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito, sa aming pagbabasa, ay gawayan kami ng inyong malalakas at magaling na anghel upang maunawaan po namin ang nais niyo ipaabot sa amin. Pagpalain din po ang mga taong makikinig at manonood sa gabing ito. Salamat po ng marami at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Okay, simulan na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Simulan na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Genesis 24:1 hanggang 67. Mahaba po ito. Matandang-matanda na si Abraham at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw pinausap niya ang tagapamahalang alipin niyang na nag-aasikaso sa lahat ng kanyang ari-arian niya. Ilagay mo ang kamay mo rito sa pagitan ng dalawang hita ko. At sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ang lupa at ng lupa na hindi ka pipili ng taga rito sa Kanaan. Nakasama natin naninirahan dito para mapangasawa ng anak kong si Isaac. Pumunta ka sa lugar ng pinanggalingan ko at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak ko si Isaac na mula sa mga kamag-anak ko. Ganun po pa talaga dati. Kailangan ay kalahi ang magiging asawa ng kanilang lahi. Pero nagtanong ang alipin, paano po kung ayaw sumama ng babae sa lugar na ito? Dadalhan ko na lang po ba si Isaac nagdadala ko na po ba si Isaac doon? Dinala ako rito ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, mula sa sambahayan ng aking ama, sa lugar kung saan ako sinilang. At sumumpa siya na ibinibigay niya ang lupaing ito ng Kanaan sa lahi ko. Kaya lumakad ka dahil magpapadala ang Panginoon ng anghel niya na sasama sa iyo para makakita karoon ng mapapangasawa ng anak ko. Kapag hindi sumama sa iyo ang babae, wala kang pananagutan sa pagsumpa mong ito sa akin, pero huwag mong dadalhin doon ang anak ko. Kaya inilagay ng alipin ang kamay niya sa pagitan ng dalawang hita ni Abraham na kanyang amo at sumumpa siya na susundin ang iniutos sa kanya. Pagkatapos kumuha ang alipin ng 10 kabelyo at mga mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham, lumakad siya agad papuntang Aram Naharaim, ang bayan na tinitirhan ni Nahor. Pagdating ng alipin sa bayan, pinaluhod niya ang mga kamelyo malapit sa balon sa labas ng bayan, dapit hapon noon at oras ng pag-igib ng mga kababaihan. Nanalangin ng alipin, Panginoon Diyos ng amo kong si Abraham, sabay magtagumpay ako sa pakay ko rito at ipakita niyo ang kabutihan niyo sa aking amo. Nakatayo po ako sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babaeng sa bayan na ito. Kung hihingi po ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga at pumayag siyang painumin ako pati na ang aking mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili ninyo na maging asawa ng lingkod niyong si Isaac. Ay, humihingi po siya ng sign. Sa ganito, ko po malalaman ang pagpapakita niyo
ng inyong kabutihan sa amo kong si Abraham. Hindi pa siya natatapos na panalangin, dumating si Rebecca na may pasamasang mga banga sa balikat niya. Si Rebecca ay anak ni Betuel, na anak nila Nahor at Milka. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. Magandang dalaga si Rebecca at birhin pa. Bumaba siya, papunta sa balon at nilagyan niya ng tubig ang kanyang banga. Pagkatapos umakyat siya para umuwi. Nagmamadali ang alipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang? Sumagot si Rebecca, sige Ginoo, uminom ka. Mula sa balikat niya, ibinaba niya agad ang banga at sinawakan ito habang umiinom ang alipin. Pagkatapos niyang painumin ang alipin, sinabi niya, iigib naman ako para sa mga kamelyo ko hanggang sa makainom silang lahat. Dali-dali niya ibinuksan tubig sa inuman ng mga hayop at bumalik siya sa balon para muling umigib. At patuloy siya sa pag-igib hanggang sa makainom ang lahat ng kamelyo. Habang nakamasid ang alipin kay Rebecca, inisip niya kung iyon ang sagot ng Panginoon sa panalangin niya, pagpunta niya sa lugar na iyon. Pagkatapos uminom ng mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dalang niyang gintong singsing na ang bigat ay 6 na gramo. Wow, mabigat. Inilabas din niya ang 2 pulseras na ginto na ang bigat ay 120 grams o 120 grado. Mabigat din ito. At ibinigay niya ito kay Rebecca. Pagkatapos nagtanong si Rebecca, kanino kang anak? May lugar pa ba sa inyo na maaari naming matulugan ngayong gabi? Sumagot si Rebecca, anak ako ni Betuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. May matutulugan kayo roon sa amin at marami ring dayami at pagkain para sa mga pamilya niyo. Tiwala agad hindi niya kilala pero patutulugin nila. Yumukod agad ng alipin at sumamba sa Diyos. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking among si Abraham. Ipinakita niya ang kanyang kabutihan sa aking amo. Ako mismo ang ginabayan niya sa pagpunta ko rito sa mga kamag-anak ng aking amo. Patukbo umuwi si Rebecca sa bahay ng kanyang ina at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari. Ang kapatid niya si Laban ay naroon din na nakikinig na sinabi niya tungkol sa binanggit na tao sa kanya. Nakita ni Laban ang singsing at pulsera sa suot ni Rebecca. Kaya tumakbo siya papunta sa balon at pumunta sa taong sinasabi ni Rebecca. Naroon pa rin ang lalaki na nakatayo malapit sa balon sa tabi ng mga kamelyo. Sinabi ni Laban sa kanya, ikaw pala ang taong pinagpala ng Panginoon. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Halika sa bahay. Dahil inihanda ko na ang silid para sa iyo at sa mga lugar para sa mga kamelyo. Sumama ang alipin kay Laban. Pagdating nila sa bahay, ibinaba ni Laban ang mga karga ng mga kamelyo at binigyan niya agad ng ang mga kamelyo ng dayami at pagkain. Dinalhan din niya ng tubig ang alipin at ang kasama nito para makapaghugas sila ng paa. Nang mabigyan na sila ng pagkain, sinabi ng alipin, hindi ako kakain hanggang hindi ko pa nasasabi ang pakay ko sa pagpunta ko rito. Sumagot si Laban, sige sabihin mo sa amin. Sinabi niya, alipin ako ni Abraham, pinagpala ng Panginoon ang aking amo at napakayamanan niya. Ngayon, binigyan siya ng Panginoon ng maraming tupa, kambing, baka, kamelyo, asno, pilak, ginto at mga aliping lalaki at babae. Kahit matanda na ang asawa niyang si Sarah, nanganak pa siya at ang anak nilang lalaki na ang siyang nagmana ng lahat ng mga ari-arian niya. Pinasumpa ko ng aking amo para tuparin ang kanyang utos. Sinabi niya, huwag kang pipili ng mapapangasawa ng anak ko rito sa mga taga-Kanaan na ang lupain ay ang tinitirhan natin ngayon. Pupunta ka sa tahanan ng aking ama at doon ka pumili ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak. Pero nagtanong ako, paano po kung hindi sumama sa akin ng babae? Sumagot siya, ang Panginoon na sinusunod ko ay nakapagdala ng anghel niya para samahan ka na mamamagitan sa anak ko. Makakita ka na mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak
sa sambahayan ng aking ama. Kung doon ka pupunta sa mga kamag-anak ko, hindi darating sa iyo ang kasamaan na sinabi ko na mangyayari kung hindi mo tutuparin ang aking sumpa o ang ating sumpaan kahit hindi nila pasamahin sa iyo ang babae. Kaya pagdating ko kanina sa balon, nanalangin ako, sinabi ko, Panginoon Diyos, Diyos ng aking among si Abraham, naway magtagumpay po kayo, magtagumpay po ako sa pakay ko rito, at ipakita niyo po ang inyong kabutihan sa aking amo. Ngayon po, nakatayo ako rito sa tabi ng balon, kung may darating pong ang dalagang iigib ng tubig, hihingi ako ng kaunting tubig sa kanyang banga. Kung papayag po siya, painumin ako pati aking kamelyo, naway siya na po ang babaeng pinili nyo para sa maging asawa ng anak ng aking amo. Hindi pa nga ako nakatapos sa aking panalangin, dumating na si Rebecca na may pasampasan na banga sa kanyang balikat. Bumaba siya, pumunta sa balon at tumigib. Sinabi ko sa kanya, pwede ba akong painumin? Pwede mo ba akong painumin? Ipinaba niya agad ang banga mula sa kanyang balikat at sinabi, sige, uminom ka at paiinumin ko rin ang mga kamelyo mo. Kaya uminom ako at pinainom din niya ang mga kamelyo ko. Pagkatapos tinanong ko siya kung kanino siyang anak. Sumagot siya kay Betuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. At nilagyan ko ng singsing ang ilong niya at sinuotan ng mga pulseras ang kanyang kamay. Yung humugod at sumamba sa Diyos, sa Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon, ang Diyos ng amo kong si Abraham. Siya ang gumabay sa akin sa tamang lugar kung saan nakita ko ang anak ng kamag-anak ng aking amo para maging asawa ng kanyang anak. Ngayon, gusto kong malaman kung ibibigay nyo na maging asawa ni Isaac si Rebecca bilang pagpapakita ng kabutihan nyo sa aking amo. Sabihin nyo na po agad para malaman ko kung ano ang gagawin ko. Sumugot si Laban at Betuel. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon, wala kaming masasabi. Narito si Rebecca, isama mo siya sa iyong pag-uwi para maging asawa ng anak ng iyong amo ayon sa sinabi ng Panginoon. Pagkarating doon ng alipin, yumuko siya at sumamba sa Diyos. Nilabas niya agad ang dala niyang mga bagay na gawa sa pilak, ginto, mga damit at ibinigay kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahal na regalo ang kapatid at ang ina ni Rebecca. Pagkatapos kumain ng alipin at mga kasama niya, doon sila natulog ng gabing iyon. Paggising nila, kinaumagahan, sinabi ng alipin, uuwi na ako sa amo ko. Pero sumagot ang kapatid at ang ina ni Rebecca, panatilihin niyo muna rito si Rebecca sa amin ng 10 araw, pagkatapos ay makakaalis na kayo. Pero sinabi ng alipin, huwag niyo naman akong patagalin rito, na magitan na ang Panginoon sa pakay ko sa pagpunta ko rito, kaya pabalikin niyo na ako sa amo ko. Sumagot sila, tawagin muna natin si Rebecca at tanungin kung ano ang pasya niya. Kaya tinawag nila si Rebecca at tinanong, gusto mo bang sumama sa kanya ngayon? Sumagot si Rebecca, oo, sasama ako. Kaya pinasama nila si Rebecca pati ang tagapag-alaga niya sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Binasbasan nila si Rebecca sa kanyang pag-alis. Sinabi nila, kapatid, naway manggaling sa iyo ang maraming lahi. Naway talunin mo ang lahi mo ang kanilang mga kaaway. Handa na ang lahat. Sumakay si Rebecca at ang aliping babae niya sa kamelyo at sumunod sila sa alipin ni Abraham. Ngayon si Isaac ay nakatira sa Negev at kararating lang galing sa Bir, Lahai-Roy. Isang araw, magtatakip silim na lumabas si Isaac at naglalakad-lakad sa kanilang bukirin. May nakita siyang mga kamelyo na papalapit. Nang makita ni Rebecca si Isaac, bumaba siya at siya sa kanyang kamelyo at nagtanong sa alipin ni Abraham,
Sino ang taong yun na naglalakad sa bukid papalapit sa atin? Sumagot ang alipin, siya ang amo, ang aking amo na si Isaac. Kaya tinakpan ni Rebecca ang kanyang muka anang belo. Sinabi ng alipin kay Isaac ang lahat ng ginawa niya. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebecca sa toldang tinirhan noon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebecca. At mahal na mahal niya ito, kaya naibsan ang kalungkutan ni Isaac na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Napakaganda, napakagandang love story ang nangyari. Napakagandang love story po. Ganun na pangasawa ni Isaac ang kanyang naging ina ng tahanan na si Rebecca. Nakita niyo kung paano sila magregalo. Nakita niyo kung paano sila pumili ng babaeng mapapangasawa. Hindi basta-basta lang. Diyos ang nagbibigay ng kanilang partner. Kaya nagiging maganda ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya mga kapatid, kung tayo hihingi sa Panginoon, tayo po ay ng mapapangasawa, tayo po ay dumalangin sa Kanya. Sabi ka sa kaawit ay, sa aklat ng awit ay, bahay at kayamanan ay minamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa ay nanggagaling sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood ngayong gabi. Sa pagtatapos po, tayo po mana ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa biyaya at pagpapala ng aral namin na nabasa ngayong gabi. Na may pagpalain niyo po kami at biyayaan pa ng karunungan upang kami po ay magkaroon ng mga ideas kung paano nyo ginagabayan ang mga tao nyo nung araw. Salamat po muli sa inyo. At sana po sa kalahating isang linggo na darating, kami po ay inyong muling pagpalain pag galingin sa aming mga karamdaman. Biyayaan na sa kang pagpapalat biyaya. Salamat po sa inyo. At ang lahat po inilig namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Okay, maraming salamat po sa inyo at sa darating pong Biyernes ay magsama-sama muli tayo. Muli po ako bumabati sa inyo ng isang magandang gabi.